Naaalala niyo pa ba ang amoy ng sizzling sisig habang tinatanaw ang city lights ng Manila mula sa Antipolo? O ang mga gabing puno ng tawanan kasama ang tropa habang may hawak na malamig na beer at nakikinig sa live band? Sa loob ng mahigit 3 dekada, naging saksi ang lugar na ito sa mga breakup, sa mga celebration ng promotion, at sa walang katapusang banding ng magkakaibigan. Ngayon, hihimayin natin ang kwento ng tagumpay ng itinuturing na pambansang tambayan ng mga Pilipino mula sa isang simpleng pwesto sa Antipolo hanggang sa maging higante sa industriya ng nightlife. Ito ang buong kwento ng Paddy's Point. Alamin natin, dito lang yan sa Alam Ko Yan TV. Na may pag-asa, kahit mabagal, ayos lang yan. Basta tuloy-tuloy, alam ko yan. Sa bawat at bawat Nagsimula ang lahat noong October 1992. Ang visioner sa likod nito ay si Vicente Vince A. Padilla Jr. Ang orihinal na ideya, hindi talaga ito bar para sa mga lasinggero. Ang unang branch sa sumulong Highway Antipolo ay itinayo para magsilbing tambayan ng mga pamilyang nagfi-field trip at mga kabataang naglalaro ng paintball. Pero dahil sa napakagandang view at preskong hangin, unti-unting nakilala ang Paddy's bilang the place to be para sa mga nais tumakas sa gulo ng syudad. Dahil sa bugso ng mga parokyano, naging seryosong negosyo ang Paddy's Point. Noong 1997, opisyal silang nagbukas para sa franchising. Ang unang franchise branch nila binuksan sa Nooy Metropolis Mall na naging Star Mall Alabang, ngunit sa kasawiang palad noong January 2022, ito ay nasunog. Sa kabila nun, ito ang naging hudyat ng kanilang mabilis na expansion. Sa ilalim ng Paddy's Point Incorporated, naging maingat sila sa pagpili ng lokasyon. Dapat laging accessible, laging may crowd, at laging may vibe. Bakit sila nagtagal? Hindi lang ito dahil sa alak, ang Paddy's ay nakilala sa kanilang entertainment concept. Isang kombinasyon ng masarap na pagkaing Pinoy tulad ng kanilang iconic na sisig at crispy pata at dekalidad na live entertainment mula sa mga local bands at DJ. Sa kabila ng mga pagsubok sa ekonomiya at nagbabagong trend, nanatiling matatag ang Paddy's Point. Bagamat may mga branches na nagsara dahil sa pandemic, marami pa rin ang nananatiling strong gaya ng Antipolo, Sumulong Highway Branch, Metro Manila branches, Cubao, Aurora Boulevard, Avenida, SM North EDSA, Sky Garden, at San Lazaro. At sa Luzon, may mga branches din sila gaya sa Cavite, Las Piñas, at Pasay, MOA area. Kahit gaano pa karaming bagong bar or club ang magbukas, iba pa rin ang tama at vibe ng Paddy's Point. Hindi lang ito basta restaurant, ito ay bahagi ng ating kultura at mga kwentong buhay. Kaya anong pinaka-memorable na kwento nyo sa Paddy's Point? I-comment nyo na yan sa ibaba at kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga business success stories. Hanggang sa susunod na tagayan at kwentuhan, ito ang inyong Alam Ko Yan TV para sa Paddy's Point, ang tambayang walang kupas. Pagkatuti mas masaya kung sama-sama. Ngayon at bukas, dala mo ang ilaw na magbibigay daan sa mas maliwanag na bukas. Bukas. Yeah, bukas. Hey, 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 hey. Ang saya lang, sabay nating abutin ang kaalaman. Kaya man ang di kayang nakawin. Matuto araw-araw, wag matakot sumubok. Dahil ang kaalaman yan ang tunay na lakas. Saya lang, sabay nating